Mga bro, mukhang tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Philippine Coast Guard sa kanilang modernization efforts. Kung dati puro dagat lang ang binabantayan, ngayon, lahat ng anggulo sinisilap na. Kasama na rito ang recent bids para sa modernization ng kanilang DF boats, TB Habagat, BRP Bojador, at hindi pa yan ang ending. May plano pa silang kumuha ng 34 na all-terrain amphibious vehicles at isang ROV o remotely operated vehicle. Ibig sabihin lang niyan, mas malawak na ang sakop ng PCG, mula sa coastal patrol hanggang search and rescue kahit sa mababaw o malalalim na tubig. Mukhang may hatid ng good news ang dagdag na budget para sa PCG. For the longest time, naiiwan ng Coast Guard sa habulan ng modernization dahil kulang sa pondo, pero ngayon, unti-unti nang nabibigyan ng pansin ang kanilang pangangailangan. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng bago, kundi tungkol sa mas malalim na pagtutok sa maritime safety, environmental protection, at disaster response. In short, hindi lang ito show of force, ito ay show of service, mga bro. Pero syempre, kahit na may dagdag na budget, hindi pa rin sapat kung gusto nating sabayan ang global maritime standards. Ang mga bagong equipment at sasakyan ay may kasamang operational cost, gasolina, maintenance, training, at personnel deployment. Kaya kung tutuusin, itong budget boost ay panimula pa lang. Kung gusto natin ng tuloy-tuloy na modernization, kailangan ng consistent support mula sa national government at private partnerships. Isa pang punto, mga bro, yung pagkuha ng amphibious vehicles at ROV ay indikasyon na hindi lang coastal patrol ang priority. Hindi lang sila dama-dami, kundi lumalalim ang saklaw ng kanilang responsibilidad.